Good morning, Philippines, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Linggo, April 27, 2025. Pag-usapan po natin itong tungkol sa 20 pesos per kilo na bigas na ayon po sa balita ay ipinatutupad po o ipatutupad sa Bisaya. Nagkaroon po ng comment dito ang pagsalita ng Pangulo na si Attorney Claire Castro. Ang sabi niya, dapat sa mga opisyalis ng pamahalaan na katulad ni BP Sara, dapat suportahan na lang ang aspiration ng Pangulo na patupad sa kanyang ipinangako ng bigas ay magiging 20 pesos per kilo na lamang. At ayon pa rin sa nasabing tagapagsalita, dapat hindi tayo maging crab mentality o hindi tayo magkaroon ng crab mentality at maging anay sa lipunan. Referring to BP Sara, sapagkat nagkomento dito si BP Sara na ayon nga sa kanya, ito ay panibagong pambubudol na naman ng bangag na administrasyon. At sabi pa nga ni BP Sara, bakit naman sa Bisaya lang ipatutupad? Bakit hindi ba nagugutom ang taga Mindanao at ang taga Luzon? So ito po mga kabarangay, mga kababayan, ang nais nating bigyan ng komento. Ang sabi ni Claire Castro, bakit hindi na lang natin suportahan ang ginagawa ng Pangulo na ipatupad ang 20 pesos per kilo na bigas? Well, maganda. Kaya lang, Claire Castro, hindi kami bobo na katulad ng inaakala mo. Alam natin na itong ginagawa nyo ay vote buying, plain and simple. Whatever the term used, whatever the justification is, this is vote buying. Bakit? Because it is about 2 weeks to go, election time na. Bago nyo pa ipatupad next week or the other week, definitely that will be about 15 days to go before election. Bakit ngayon nyo lamang ipinatutupad yan? Kahit anong sabihin nyo, definitely sa isang taong marunong mag-isip, yan ay pamimili ng boto. Katulad din ng mga ayuda, tupad, AIC, na ngayon ay pinamimigay nyo sa pamamagitan o through the barangays, chairman, nationwide. Yan ay vote buying. Ang problema lang, kapag gobyerno ang gumagawa, sasabihin nyo programa ito ng gobyerno. Alam naman natin that the president himself is very active campaigning for the senatorial slates na maging 12-0. At ngayon nyo yan ipinatutupad o ipatutupad 2 weeks before election. Ano ang iisipin namin? Hindi naman tayo ipinanganak kahapon lamang. So,
Claire Castro, wag mo kaming gagaguhin. Sasabihin mo, suportahan na lang ang ginagawa ng Pangulo. Kalukuhan yung pinagsasabi mo. Ginagawa mong bobo ang mga Pilipino. Tapos sasabihin mo, nagagalit kayo na sinasabi na yung bigas naman na ibinibinta nyo ng 20 pesos halos hindi makain ng tao as to quality. Yun ang sinasabi ng mga tao na nakaranas noon na napagbintahan yung minsan ng 20 pesos per kilo, hindi makain ng tao. So we are just repeating it na baka yung bibinta nyo na naman ay ganun. Yung mga lumang nabubulok na bigas sa NFA na sa halip na ibinibinta ng mura o noon pa, nang wala pang eleksyon, ngayon nyo lang bibitawan kasi pambili nga ng boto. At ang masama niyan, bulok na. So yan ang isang o another problem with respect to that. Kaya Claire Castro, sasabihin mo na huwag sisiraan ang programa ng gobyerno. Well, patunayan nyo na magandang bigas yan. Anyway, makikita naman natin yan pag lumabas sa market. Kayo, daldal kayo ng daldal ngayon, wala pa nga, plano pa lang pala. At ito pa, ang problema dyan. Claire Castro, ang sinasabi ninyo, yung ibibinta nyong bigas sa halagang 20 pesos ay 33 pesos talaga ang halaga. So, the government will subsidize it. 650 on the part of the national government and another 650 for the LGUs. Sino ang which LGU can afford to subsidize it? Yung mga first class municipality at yung mga syudad lamang. Kasi sila lang ang may sapat na pera para i-subsidize sa 650 per kilo. The poorest of the poor ay nakatira sa mga third, fourth, and fifth class municipality which cannot afford to subsidize the LGU share. So, ang ibig sabihin niya, yung pinakamahirap na sektor ng ating lipunan na nakatira sa third, fourth, and fifth municipality cannot avail of the 20 pesos per kilo. Bakit? Because these LGUs cannot afford to subsidize. Dahil ang gusto ng gobyerno under the program, hati dapat yung national at saka LGU doon sa subsidy. So what does it mean? What is the implication there? Kung sino pa ang higit na nangangailangan ng murang bigas, hindi sila makakapag-avail simply because the LGUs where they are living, residing, cannot afford to subsidize. So that will be adding insult to injury. Claire Castro, naintindihan mo ba? Hindi sila, they cannot avail simply because the 20 pesos per kilo rice is not available for them due to the fact that the LGU where they are residing cannot afford to subsidize it. So mali ang sistema. Dapat yan fully subsidized ng national government at ibigay doon sa mga fifth,
fourth, and third municipalities. Saka na itong mga cities at saka itong first class municipality, mahuli sila. Or kasabay, because they can afford, so bigyan sila. But with respect to third, fourth, and fifth municipality, kailangan fully subsidized ng national government. Sasabihin niyo walang pera. Ay di yung pinamimigay niyo sa tupad, AIC at ano pa yan, AKAP, ay di dapat i-divert nyo, yun ang ibigay nyo, gawing subsidy. Ay di sana happy lahat. Hindi katulad itong AKAP, tupad, AIC. Kung sino lang ang malakas sa kapitan. Sa isang pamilya, 5. Basta malakas ka sa kapitan. This is our true experience. Kung sabihin, fake news to. Totoo to. Because we are at the grassroots. Kitang-kita natin to. Pag hindi ka malakas sa kapitan, kahit kailangan mo, you cannot avail. Yan ang problema dito sa sistema ng mga ayuda system, palakasan. Bakit nga? Ay kasi kung sino lang ang inyong gustong bigyan ng mga tao nyo, bibigyan nyo. Itong mga kalaban sa politika na sinasabi nyo, they cannot avail, but they are paying taxes. That's just the same. So ito nga ang kapangitan sa bangag na administrasyon na pilit mo Claire Castro na ipinagtatanggol. Sasabihin mo, anay sa lipunan itong mga kritiko, si VP Sara. Anay ba sa lipunan ang taong pinagkakatiwalaan ng sambayan ng Pilipino with 60+% approval and trust rating? Samantalang itong pinagtatanggol mo na bangag na Pangulo, bagsak sa approval at trust rating. Sabihin mo, ito yung hindi anay sa lipunan. Ang totoong anay sa lipunan, Claire Castro, ikaw at ang amo mo, kayong bumubuo ng sindikato para magnakaw sa taong bayan. Kayo ang anay sa lipunan. Hindi si VP Sara, hindi ang mga DDS. Kayo nakasabwat ng bangag na Pangulo sa sindikatong ito na pagnakawan ang sambayan ng Pilipino, pahirapan at manatili kayo sa kapangyarihan habang buhay to the prejudice of the majority Filipino people. Kapag kinukontra kayo, sinasabi nyo fake news. Sinasabi nyo anay sa lipunan. Sinasabi nyo we are destabilizing the government. Magaling lang kayo sa salita, pero ang ginagawa nyo kabaliktaran sa mga sinasabi nyo. Claire Castro, ikaw, ubod ka ng sinungaling. Ikaw ang fabricator ng fake news at ang amo mo. Hindi nyo kami mabubula. Hindi nyo kami magagago. Sasabihin nyo, kaya sa Bisaya, ipatutupad ang 20 pesos per kilo sapagkat maraming surplus ng rice, ng NFA rice sa region. Kalukuhan yan. Visayas region is not a rice producing region. Paano magkakaroon ng surplus doon? Hindi naman sila. Yung bigas na produce within the region is not even sufficient to support the people residing therein. So how can they have surplus? Doon nyo ipinatutupad ang 20 pesos per kilo
sapagkat sa Bisaya sirang-sira kayo. Pinakabababa ang approval at trust rating na nakuha ng Pangulo. So, doon kayo sa Bisaya. Kasi ang Bisaya, it's a rich voting region. Yet, the poorest of the poor, nandyan. Ang problema, sa halip na ibigay nyo yan doon sa poorest of the poor, hindi pa rin doon pa rin sa mga privileged sector ng mga cities at ng first-class municipalities within the region. Yun ang problema nyo. Claire Castro, ang lagi mong sagot, pag-aaralan. Ngayon, 3 years na nakaupo kayo dyan, panay pag-aaral. Kasi, ang totoo nga, wala kayong programa. Kung ano lang ang pumapasok sa isip nyo para mabudol ang sambayan ng Pilipino, gagawin mo immediately. Wala kayong mga lasting plan for development of this country. Kasi ang nasa utak nyo lang, pagnanakaw, at kung paano manatili sa kapangyarihan. Mayroong lumabas sa Manila Times o sa Inquirer. Pero I think it was in the Manila Times na kung saan nilathala yung sinasabing itim na balak, yung Oplan Horus, na kung saan ito ang tumatayong blueprint ng syndicated operation of the government, how to eliminate the Dutertes, and how this administration will be able to stay in power, and how you could get the money of the people for your own advantage. Yung Oplan Horus na sinasabi, talagang kitang-kita na lahat ng ginagawa nyo is in accordance with that blueprint of Plan Horus, na ang laman ay kung paano itong bangag na administrasyon nagsisindikato para kayo yumaman, para kayo manatili sa kapangyarihan forever, at paano nyo pagnanakawan ang sambayan ng Pilipino. So, ibig sabihin, lahat ng ginagawa nyo talaga, planado. Lalo na yung pag-surrender kay PRRD sa ICC. At itong impeachment ni BP Sara. This is designed to eliminate the Dutertes nang sa ganun maging malaya kayo na magawa ang gusto nyo. Sapagkat ang paniniwala nyo, kaya may nag-uupo sa inyo dahil sa mga Dutertes na tumatayong leader. Pero ito, ang tandaan mo, Claire Castro. Tandaan mo to. Even without the Duterte, mayroon pa rin mag-uupo sa inyo. Kasi hindi naman gago ang sambayan ng Pilipino. Nagkataon lang na itong mga Dutertes ngayon ang tinitingala bilang leader ng opposition. Pero kahit mawala sila, may titindig at may titindig na panibagong leader. Katunayan yan, itong mga supporters ng mga Dutertes, they are ready to take the place of Duterte assuming na mawala sila. Kasi dito, what bind us is not only the Duterte. It is the principle behind which Dutertes are fighting for. Yun ang nagbubuklod sa aming matitinong mga Pilipino na ipaglaban ang kinabukasan ng sambayan ng Pilipino. Yung prinsipyo
na hindi kami magnanakaw, hindi kami manluloko, at kami ay tunay na nagmamahal sa bayan. Kayo, yung sinasabi niyong pagmamahal sa bayan, judging from your acts, nariyan kayo para magnakaw lamang. Sabihin niyo, fake news ito. Say whatever you want. File cases against us. Diyan naman kayo magaling eh. Dahil sa pera nagsisindikato kayo. Gusto niya lang magpayaman at the expense of the Filipino people. Yang bangag mong amo, PI yan. Sana nga regalo sa sambayan ng Pilipino. Kunin na siya ni Lord. Sabihin nyo, kami ang masasama. Imagine yung pinaggagawa nyo. Sobra na yan. Sinasabi nyo lahat, sinisisi nyo kay PRRD sa administrasyon nung nakaraan. May team ang dating administrasyon, ngayon lumiliwanag na. Kunting kusot na lang, puti na. Ulol. Sino niloloko nyo? Sasabihin nyo, mas mababa ang kriminalidad ngayon. Maraming sumusurinder na adik na walang patayan. Ngayon, ang daming patayan. Masaker dulot ng mga adik. Bakit? Lumakas ang loob ng mga adik at ng mga poser. Kasi mismo ang poser ay nasa gobyerno. Mismo ang Pangulo ay adik katulad nyo. Paano hindi lalakas ang loob ng mga adik? Yung nasa gobyerno, mismo presidente adik. Mismo ang nasa gobyerno ng mga poser. Kaya nga panahon ni Marcos, tingnan mo, lahat ng mga poser nagbunyi. Ipinakulong si PRRD sapagkat si PRRD ang nagpakulong, nagpapatay sa mga adik. Sa totoo lang, government should not spend a single centavo for the adik na silang salot sa mga lipunan. Pagtatanggol nyo, pinakulong nyo sa PRRD dahil sa AJK. Tatarantaduhan yan. Nung panahon ni PRRD, takot gumawa ang mga adik ng krimen at maraming sumurrender. Iyon, yung gustong ma-rehabilitate, budgetan mo. Pero itong mga poser na to, putang ina, na pinagtatanggol nyo, palibasa mga bangag kayo. They do not deserve for a single centavo paid by the people in terms of taxes for this government. They do not deserve. Choice nila yan. Pero itong mga biktima ng mga adik, hindi nila choice na maging biktima. Tapos, yun ang pinaglalaban nyo. Yung sinasabi mo, yung human rights ng mga adik. Paano yung human rights sa mga biktima ng mga adik? Mga ulol pala kayo eh. Huwag nyo lulukuhin ang sambayan ng Pilipino. Dahil lang sa pera, pinagtatanggol nyo yung adik na Pangulo. E paano nga mga adik din kayo? Mga putang ina nyo. Tapos nagagalit ka, sasabihin nyo, kami ang mga fake news.
Kaya bumaba ang rating at approval rating ng Pangulo dahil sa mga fake news. Kaya bumaba dahil sa mga kagaguhan nyo na nagbibilang dahil sa social media. Kaya ano nyo ngayon plano? Patahimikin yung mga kritiko ninyo under the guise na ito ay mga fake news makers. May nabasa tayong balita, ano sinasabi? Within 3 years na umupo ang bangag na Pangulo na wala namang nagawa, lumobo ang utang ng gobyerno into about 4 trillion. Something about 5 trillion. 3 years pa lang na nakaupo ang gobyerno. Wala namang nagawa kundi nakawin ang perang inutang. Yan ang problema ng gobyernong ito. Itong sinasabi natin, Claire Castro. Pagkatapos sasabihin yung kami o si BP Sara ang anay ng lipunan, kayo ang tunay na anay ng lipunan ito at kayo ang dapat mawala sa pamahalaan. Dapat magsipagbitiw kayo. Kung ayaw nyo magbitiw, hintayin nyo ang panahon na mapatalsik kayo dyan. Mga kababayan, mga kabarangay, mga kapatid, pansamantala, wakasan natin ang ating talakayan ngayong umaga. Maraming salamat.